Kabanata 251. Pero, nasa kamay pa rin ni Erisa ang ointment habang nakatingin sa lalaking nagbago lang ng isip. Gayunpaman, ayaw ni Benjamin na makapansin siya ng anumang kakaiba, kaya sinabi niya, tumahimik ka. Matutulog na ako. Napaawang ang lobby ni Erisa. Ang kulit talaga, kaya lang. Ang iyong katawan, kung tutuusin. Hindi ako magdaramdam sa'yo. Kaya, tumalikod si Erisa at pumunta sa banyo. Nang makalabas siya, napansin niyang nakapikit si Benjamin. Hindi siya sigurado kung natutulog siya. Tapos, hinawakan niya ang tiyan niya. Kahit na siya ay may ilang sopas kamakailan, siya ay medyo gutom, kaya siya ay tahimik na pumunta sa pinto. Gayunpaman, sa sandaling inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto, narinig niya ang boses ng lalaki. Saan ka pupunta? Saglit na natigilan si Erisa at napalingon sa lalaking nakatalikod sa kanya. May mataba siya sa likod ng ulo niya. Sabi mo gusto mo nang matulog diba? Kaya naisipan kong lumabas at kumuha ng makakain. Pagkatapos, tumalikod si Benjamin at tinitigan ang kanyang kaluluwa. Tawagin mo ang mga guard para pumasok. Hindi alam ni Erisa ang gusto niyang gawin ngunit binuksan pa rin niya ang pinto at pinapasok ang mga bodyguard. Mr. Graham, bati nila. Sinulyapan sila ni Benjamin at sinabing, tanungin mo ang Drawbridge Dining na gumawa ng pagkain at ipadala ito dito. Oo, sir. Agad namang lumabas ang mga ito. Natigilan si Erisa sa narinig habang kumikilos ang puso niya. Magsasalita pa sana siya, ngunit pinutol siya ni Benjamin. Halika rito. Tumingin si Erisa sa kanya at handang lumingon sa tono ng pag-uutos nito. Nakitang nag-order ito ng pagkain para sa kanya. Kaya naman, isinara niya ang pinto at pumunta kay Benjamin. Ano ito? May Katie ako sa balikat. Help me suit it. Sabi niya habang nakatalikod. Kaya, ipinatong ni Erisa ang kanyang kamay sa balikat ni Benjamin at nagsimulang kumamo. Mas mataas, dito. Inayos niya ang posisyon at nagpatuloy. Mas mahirap. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin nang mas makati ito ng mas lalo pang kumamo si Erisa. Kasunod ng utos ni Benjamin, naglapat ng kaunti pang puwersa si Erisa. Medyo matigas ang balikat ni Benjamin, ngunit mas mataas ang temperatura ng katawan niya kaysa kay Erisa, kaya mainit ang pakiramdam sa paghawak nito. At habang nangungulit ay nagsimulang lumipad pababa ang mga mata ni Erisa. Ang mga kurba at linya sa likod ng lalaki ay malinis at puno ng kapangyarihan. Napalunok si Erisa nang hindi niya namalayang naaakit siya sa lalaki. Sabi nito, mabilis niyang inalis iyon at itinoon muli ang kanyang atensyon sa kanyang kasalukuyang gawain. At ilang saglit pa ay nakatulog na nga si Benjamin, marahil sa sobrang komportable nito. Nang marinig ang mahabang steady na paghinga ng lalaki, sumilip si Erisa para makasigurado bago niya maingat na hinayla ang kumot sa ibabaw ni Benjamin. Sa pagkakataong iyon ay biglang nagring ang phone ni Benjamin kaya kinuha ni Erisa ang phone niya at nakitang si Darius ang tumatawag. Bigla siyang nabato sa pagitan ng bato at matigas na lugar dahil hindi niya alam kung pupulutin o hindi. Pagkatapos, tumingin siya kay Benjamin. At sa sandaling lumitaw ang isang kunot sa kanyang noo, agad niyang tinanggihan ang tawag. Hayaan na lang natin siyang matulog saglit. Sa kabilang dulo ng linya, nagalit si Darius nang makitang tinanggihan ni Benjamin ang kanyang tawag. You little bastard, how dare you deny my call? Ngumiti si Kingsley. Mr. Graham, baka busy lang talaga siya ngayon. Bakit hindi mo siya tawagan mamaya? Nang marinig iyon, bahagyang nagreklamo si Darius at nagpas siyang kunin ang payo ni Kingsley. Pagkatapos noon ay nag-silent mode si Erisa sa phone ni Benjamin at inilagay ito sa gilid. Nagtataka ako kung kumusta ang mga bata sa bahay ngayon. Naglakad siya papunta sa balcony at isinara ang pinto sa likod bago niya tinawagan si Zachary. Mommy, naghapunan ka na ba, sweetheart? Hindi pa tayo tapos kumain, Mommy. Gusto ni Lolo na umuwi na kayo ni Benjamin para maghapunan, sabi ni Zachary pagkatapos tingnan si Darius na inis pa rin. Lolo, kasama mo ang lolo mo. Tanong ni Erisa pagkaraan ng ilang sandali. Tatay ni Benjamin. Oo, nandito kami ngayon sa bahay ni Lolo. Kanina lang niya tinawagan ang lalaking iyon, ngunit hindi ito sumasagot. Pupunta ka ba, Mommy? Paano napunta ang mga bata sa lugar ni Old Mr. Graham? Tinawagan ba niya si Benjamin para sabihing umuwi na siya para kumain? Napatingin si Erisa sa lalaking natutulog sa ward, nalilito, bago niya sinabing, hindi na ako babalik ngayong gabi. Mag-behave ka sa bahay ng lolo mo, okay? Makinig ka sa kanya, okay, Mommy, pero bakit hindi ka bumabalik? Natatakot ka bang makilala si Lolo?
Napakabait niyang tao, Mami. Dinala niya kami sa ilang lugar at marami siyang masasarap na pagkain. I think he likes us a lot, especially Jessie. Parang ayaw na niyang bitawan siya. Talagang gusto ka ni Lolo, Mami. Huwag kang mag-alala, Mami. Kabanata 252. Nabuhayan ng loob si Erisa nang marinig ang masayang boses ng mga bata at kasabay nito, natutuwa siyang marinig na gusto ni Darius ang mga bata. May ginagawa ako ngayon, kaya hindi ako makakapunta. Hindi rin available ang daddy mo, kaya hindi kami nagdi-dinner sa inyo. Hindi na rin tayo babalik, kaya magpakabait ka at makinig sa lolo mo. Anong nangyari, Mami? Bakit hindi pa kayo umuuwi? Nagulat si Zachary. Kasabay nito, narinig din ni Gavin si Zachary nang lumapit ito para tawagan siya. Hindi na babalik si Mami. Bakit hindi ka pa umuuwi, Mami? Tanong din ni Gavin. May social event kami na dadaluhan, so I doubt na makakabalik kami. Maghugas na kayo at magpahinga ng maaga. Siguradong makikita mo ako bukas ng umaga. Hindi sinabi ni Erisa na na-hospital si Benjamin kaya hindi sila mag-alala. Kung ganoon ay huwag masyadong uminom sa gabi, Mami. Manatiling ligtas, udyok ni Zachary. Huwag kang mag-alala, Mami. Babalik tayo after dinner, sabi ni Gavin kay Erisa. Napangiti si Erisa, pwede kayong mag-overnight doon. Hindi na kailangang magmadaling bumalik dahil wala tayo doon. Manatili ka doon at samahan si Lolo. Bukas pa rin ang katapusan ng linggo, kaya gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Naisip ni Erisa na ito ay isang magandang ideya dahil siya ay nasa ospital at hindi maaaring gumugol ng oras sa kanila. Kaya naman, imbes na mag-isa ang mga bata sa bahay, minabuti nilang makasama si Darius. Okay, Mami, tumango si Gavin. Mami, sabik na sabik si Lolo na makita ka. Nakakahiya na hindi ka makakarating. Hiniling niya sa chef na gumawa ng maraming masasarap na pagkain at tinanong pa kami kung ano ang gusto mong kainin. Sabi ni Zachary sa kanya. Napangiti si Erisa, baka next time, bibisitahin ko siya kapag libre ko. Kaya sabihin mo kay Lolo na hindi tayo makakasama sa hapunan dahil sa sosyal na kaganapan. Hindi inaasahan ni Erisa na ganoon kabilis ang pagnanais na makilala siya ni Darius, kaya medyo hindi siya handa. Higit pa rito, nasa ospital pa rin si Benjamin, kaya hindi na siya makaalis. At least, kailangang nandoon si Benjamin kapag pupunta kami at makita ang kanyang ama. At saka, hindi man lang naisip ni Benjamin na isama ako sa kanyang mga magulang, kaya hindi nararapat na makilala ang kanyang ama ng biglaan. Okay, sasabihin ko kay Lolo ngayon din. Inabot ni Zachary ang phone kay Gavin at tumakbo papunta kay Darius. Pumunta si Lolo, Mami ko, at Benjamin para dumalo sa isang social event. Hindi na sila makakabalik para sa hapunan. Isang sosyal na kaganapan. Nagulat si Darius sa narinig. Hindi ba siya galit na dumalo sa mga social event? Anong nangyari? Don't tell me natatakot ang nanay ng mga bata na makita ako. Tumawa si Darius. Mukhang natakot sa magiging manugang ko ang aking kasabikan. Huwag mag-alala, palaging may susunod na pagkakataon. Ngumiti si Zachary at sinabing, oo, bibisita daw si Mommy kapag nakahanap siya ng oras. Magaling, sumagot si Darius ng isang masiglang tawa at ginulo ang ulo ng batang lalaki. Nakita iyon ni Gavin at masayang sinabi kay Erisa, Mommy, sabi ni Lolo, pwede kang pumunta sa susunod para kumain. Oo naman, rinig na rinig talaga ni Erisa si Zachary since napakaingay niya. Sweetheart, may trabaho pa si Mommy, kaya tapusin mo na ang hapunan mo. Okay, bye, Mommy, sagot ni Gavin. Bye, sweetheart. Binigyan ni Erisa ang kanyang telepono ng isang maririnig na halik bago tuluyang pinatay ang tawag. Nagkataon namang bumalik ang mga bodyguard na may dalang pagkain. Miss York, nandito na ang pagkain mo. Okay, salamat. Nakangiting tumango si Erisa. Kumain na rin kayo. Naka-duty pa kami ngayon. Kakain tayo kapag nagpalit tayo ng shift, kaya iiwan kita, Miss York. Kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling sabihin sa amin. We'll get it for you, sabi ng bodyguard bago siya lumabas. Okay, napangiti si Erisa, may mga shift sila. Matapos makalanghap ng bango mula sa pagkain, nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan. Kaya naman, dali-daling tinungo ni Erisa ang coffee table at kinain ang pagkain na nasa harapan niya. Pinakamasarap ang pagkain ng Drawbridge Dining. Pagkatapos noon, nagpakawala ng hindi maipaliwanag na kasiyahan si Erisa nang lubusang sinakop ng masasarap na pagkain ang kanyang tiyan.
Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga miserableng alaala na inutusan sa paligid ay naanod din. Kabanata 253. Sa Old Manor, dinala ni Darius ang kanyang 5 apo at si Kingsley pati na rin si Sean para kumain ngunit naantala ito ng hindi inaasahang pagbisita. Mr. Graham, nandito na naman si Zayden, pagpapalam ni Edwin kay Darius. Sa isang iglap, sumimangot ang 5 maliliit na bata at tumingin kay Darius. Hilingan mo siyang umalis, napangisi si Darius. Anong killjoy? Napansin ni Edwin ang utos ni Darius at umatras siya para paalisan si Zayden. Magiliw kung hinihiling na umalis ka, Mr. Adams. Si Mr. Graham ay hindi tumatanggap ng anumang mga bisita ngayon. Edwin, regalo ito kay Mr. Graham. Maaari mo bang tulungan akong ibigay ito sa kanya? Tinuloy ni Zayden na itinaas ang Reg Along nasa kamay niya. Gayunpaman, tumingin si Edwin at sinabing, Mr. Adams, ibalik mo rin ito. Hindi ito tatanggapin ni Mr. Graham. Nang matapos si Edwin, tumalikod na siya at pumasok sa loob, hindi na pinansin si Zayden sa proseso. Sumilip si Zayden sa loob ng manor at nakita niyang maliwanag ito. Gayunpaman, hindi niya makita si Darius, na nagbigay sa kanya ng pananakit ng ulo. Maging ito, Benjamin Graham o Darius Graham, hindi nakilala ni Zayden ang alinman sa kanila, maging si Gavin Graham. Nang makatanggap siya ng balita tungkol sa mga bata, sumugod si Zayden sa paaralan, ngunit nadala na sila at wala na sa paaralan. Dahil parehong matigas ang ulo ni na Benjamin at Darius, walang paraan para magmakaawa si Zayden para kay Dana. Ang tanging natitira ay sa pamamagitan ni Gavin. Kaya, nag-hover si Zayden sa pinto ng kaunti bago siya tuluyang umalis. Samantala, si Darius ay hindi naapektuhan ng pagbisita dahil inanyayahan niya ang mga bata at 2 matanda na kumain kasama niya. Halika, lahat, kumain ka na. Masayang sinimulan ni Darius ang paglalagay ng pagkain sa plato ng mga bata. Kumain ka ng kahit anong gusto mo, at sabihin mo sa akin kung hindi mo maabot, okay? Salamat, Lolo, sabay-sabay na sabi ng 5. Ang kanilang matamis at kaibig-ibig na boses ay minahal ng lahat. Nakatingin sa kanila si Darius na may matingkad ng ngiti sa lobby. Hinding-hindi ako mabubusog dito. Oh, may problema ka ba sa drumstick, Jesse? Hayaan mong punatin ko ito para sa iyo, okay? Tanong ni Darius, nakitang walang ngipin sa harapan si Jesse. Salamat, Lolo, pero kaya ko itong kainin mag-isa. Sabi ng batang babae at kumagat muli at dahan-daang kinagat ang drumstick. Samantala, naghiwa ng karne si Gavin at inilagay sa plato ni Jesse. Salamat, Gavin. Nang ngumiti si Jesse, ang kanyang mga kilay ay nabuo ang isang perpektong gasukle, at ang mga dimples ay lilito sa magkabilang gilid ng kanyang mga pisngi, hindi banggitin ang pagitan ng kanyang mga ngipin. Siya ay tumingin kaibig-ibig, at lahat ay nanunood sa amusement. Kasabay nito, nakadikit din ang mga mata ni Sean at Kingsley sa 5 magkakapatid, walang humpay na pinupuno ang kanilang mga plato ng pagkain at tuluyang nakakalimutan ang sarili. Lolo, Tio, kumain na rin kayo. Paalala ni Jesse habang nakatingin sa kanila. Oh, tama. Tumawa si Darius at pinulot ang kanyang mga gamit matapos makita ang mga bata na nagsasaya. Lolo, napakasarap ng pagkain ng tiyanan dito. Ipinikit ni Oliver ang kanyang mga mata habang ang init mula sa pagkain ay umaambon sa kanyang salamin. Natuwa si Kingsley at sinabing, Oliver, tanggalin mo yung salamin mo kapag kumakain ka. Ngunit hindi ko makikita kung tatanggalin ko ang mga ito. Sagot ni Oliver. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang salamin, pinunasan ito, at muling sinuot. Sumakit ang puso ni Darius nang makitang ganoon si Oliver, kaya nagtanong siya, gaano kalala ang paningin mo, Oliver? Siguro hayaan mo si Sean na tingnan at tingnan kung maaari niyang ayusin ito para sa iyo sa pamamagitan ng operasyon. Parang kalokohan. Kay Sean ang sinabi niya dahil hindi ophthalmologist si Sean, pero sumagot siya, okay. Kaya, sinabi ni Oliver kay Darius ang tungkol sa kanyang paningin. Around 300 degrees, Lolo. Sinabi sa akin ni Mommy na ang salamin ko ay maaaring makatulong sa pag-adjust ng aking paningin, kaya't ang aking mga mata ay tirek pagkatapos ng 1 taon na pagsusuot nito. Hindi ko na kailangang sumailalim sa operasyon. Nagulat si Darius, ang teknolohiya ba ay talagang umiiral? Oo naman. Tumango ang maliit na kasama. Lolo, sinabi ng doktor na hindi na kailangang magsuot ng salamin si Oliver kung sinusuot niya iyon sa loob ng ilang taon. Nakangiting tumingin si Jasper kay Darius. Mabuti kung ganoon. Ito ay mas ligtas kaysa sa pag-opera sa mata.
Tumango si Darius, ngumiti si Sean at sinabing, huwag kang mag-alala, Mr. Graham. Karaniwan para sa mga tao na magkaroon ng mga problema sa paningin sa mga araw na ito. Ang pagsusuot ng salamin ay hindi masyadong malaking bagay. Medyo na si Darius nang marinig iyon. Paanong hindi big deal? Hindi maginhawang gumawa ng kahit ano habang nakasuot ng salamin. Nakangiting sagot ni Sean. Lolo, nasanay na po ako. Walang ganyang problema, sabi ni Oliver habang nakapikit ang mga mata habang nakangiti. Kabanata 254. Eto, kumain ka ng baka. Sabi ni Darius habang hinihiwa ang 5 bata ng tig-isang slice ng roast steak. Salamat, Lolo. Dapat kumain ka rin ng marami. Ganoon din ang ginawa ni Gavin kay Darius. At nagulat si Darius dito. Ang batang ito ay palaging kumakain habang tahimik na hindi pinapansin ang lahat sa paligid niya. Malaki na ang pinagbago niya, ilang araw lang nawala. Ganito ba kalaki ang impluwensya sa kanya kapag kasama niya ang kanyang mga kapatid? Pagkatapos noon, sumunod na rin sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse at naglagay ng iba't ibang pagkain sa plato ni Darius. Lolo, huwag mo lang kaming tingnan. Kumain ka na. Kung hindi, baka matapos na natin ang lahat. Sabi ni Jesse na may nawawalang ngipin sa harapan, nakaka-adorno hanggang sa katapusan. Natuwa si Darius, huwag kang mag-alala. Kung natapos mo ang mga ito, maaari naming hilingin sa kanila na gumawa ng higit pa. Jesse, paano ako? Nasaan ang akin? Baka simula ngayon hindi na kita papansinin, panunukso ni Kingsley sa dalaga. Agad na lumingon ang mga mata ni Jesse kay Kingsley, at sinubukan niyang tinidor ang pagkain sa kanya. Uncle Kingsley, napakalayo mo, lapitan mo ang plato mo. Tuwang-tuwa si Kingsley, kaya inabot niya ang kanyang plato at hinayaan si Jesse na maglagay doon ng pagkain. Salamat, Jesse. Bahala ka. Umupo ulit si Jesse at sinimulan niyang kainin ang kanyang pagkain. Jesse, paano ako? Dapat wala kang mga paborito, alam mo ba? Napangiti si Sean habang nakatingin kay Jesse. Kaya naman, inilipat ni Jesse ang kanyang malabong tingin sa kanya. Ano ang gusto mong kainin, Tiyo Sean? Ngumiti si Sean at binigyan si Kingsley ng mapang-asar na tingin. Gusto ko ng hipon. Kaya, kumuha si Jesse ng ilang piraso ng hipon at inilagay sa kanyang plato. Magandang babae. Kumuha si Sean ng isang hipon at binalatan ng shell bago nilagay sa plato ni Jesse. Napatingin sa kanya si Jesse. Bakit mo ito ibinigay sa akin, Tiyo Sean? Dahil gusto ko. Ngumiti si Sean sa kanya ng nakakaakit. Salamat, Tiyo Sean. Tuwang-tuwa si Jesse. Gusto mo ba ng hipon? Tanong ni Sean sa 4 pang bata. Oo, pakiusap. Tumango silang lahat. Dahil doon, inako ni Sean ang responsibilidad na alisin ang mga hipon at ibinigay muna kay Darius ang mga ito bago ipamahagi ng pantay-pantay sa mga bata. Salamat, Sean. Napaawang ang lobby ni Darius. Talagang welcome ka, Mr. Graham. Total ako naman ang nag-e-enjoy sa libreng pagkain dito. This is the least I could do. Nakangiting tugon ni Sean. Natawa si Kingsley nang marinig iyon. Base sa sinabi mo, mahihiya ako sa sarili ko kapag hindi ako tumulong. Pagkatapos, kumuha siya ng alimango at sinimulang tanggalin ito. Ang mga bata ay tuwang-tuwa at kumuha ng tig-iisa para sa 3 matanda. Anong ginagawa niyo? Hayaan mo lang ako. Nakakatawang tiningnan ni Kingsley ang 5 bata. Sabi ni Mommy, lagi daw tayong magbabalik ng pabor. Kaya, kung ginagawa mo ito para sa amin, dapat naming gawin ito para sa iyo. Seryoso si Zachary sa pagtanggal ng shell ng alimango. Kaya, maliban kay Jesse, na hindi nagawa ng tama, ang 4 na magkakapatid ay lahat ay mahusay at ipinamahagi ang mga natanggal na alimango kay Darius, Sean, at Kingsley. Tuwang-tuwa ang 3 matanda nang makita iyon. Tiningnan ni Darius ang 4 na bata na pinalaki ni Erisa at nasiyahan siya nang makitang lahat sila ay magalang at iginagalang ang kanilang mga nakatatanda. Mahusay silang tinuruan ng kanilang ina. Nag-iwan ito ng napakagandang impresyon sa isipan ni Darius. She's way better than that pretentious Dana. Sa huli, ang biological na ina pa rin ang pinakamahusay. Pagkatapos, tumingin si Darius kay Gavin, nabuhayan ng loob nang makitang nababagay ang bata at masayang nagkakasundo. Hindi gaanong ngumiti ang bata. Kapag kasama niya si Benjamin, ngunit nakita na ni Darius ang mas maraming ngiti mula sa kanya sa loob lamang ng isang araw. Eto, panasan mo yung mga kamay mo. Kumuha si Darius ng tuwalya at tumayo para tulungan ang mga bata na panasan ang kanilang mga kamay.
Salamat lolo, ngunit kaya namin ito sa aming sarili. Gustong panasan ni Jasper ang kanyang kamay, ngunit iniwasan siya ni Darius. Hayaan mo akong gawin ito. Gusto ko ito. Sige po, lolo, salamat. Ang cute na boses ng maliit na bata ay nakakaakit, at si Darius ay hindi mapigil ang mapangiti. Kabanata 255. Sina Sean at Kingsley ay parehong may ngiti sa kanilang mga mukha habang pinagmamasdan si Darius na nakakasama ang mga bata. Habang nakasama nila ang mga bata, mas naging masaya sila. Napakaswerte ni Benjamin na biglang nagkaroon ng 5 anak. Nakaramdam ng selos ang 2 lalaki. Napakaganda nila. Napabuntong hininga si Kingsley. Sana maiuwi ko sila, sabi niya habang nakatingin sa 5 magkakamukhang bata. Tumingin sa kanya si Sean at ngumisi, "You can always make one." Mas madaling sabihin iyan kaysa gawin. Sabihin mo sa akin, gaano kaswerteng si Benjamin. 5 bata sa isang lakad. Talagang nanalo siya sa laro ng buhay dito. Sa totoo lang, nagseselos din si Sean kay Benjamin. Gavin, okay lang ba na samahan mo akong umuwi ng mga kapatid mo ngayong gabi? Tanong ni Sean sa maliit na lalaki na may matingkad ng ngiti sa lobby. Na-hospital naman si Benjamin. Hindi siya makakauwi. Ibig sabihin ay maaari akong magsaya kasama ang mga bata sa aking lugar. Paumanhin, Tiyo Sean, hindi namin magagawa. Tinanggihan siya ni Gavin. Natuwa si Darius sa narinig at masuyong hinaplos ang ulo ni Gavin. Oo, huwag kang pumunta. Manatili ka rito kasama si Lolo. Napatingin naman si Sean sa kanila nang may pagtataka. Bakit hindi? Kung ayaw mong makipagbalikan sa kanya, baka bumalik ka na lang sa akin. Ang aking bahay ay tiyak na isang masayang lugar, Kingsley chimed in. Napaawang ang lobby ni Gavin nang marinig iyon. Hindi masaya ang lugar ni Uncle Kingsley. Hindi rin kami pupunta sa lugar mo. Nalungkot si Kingsley. Pero Gavin, marami akong figurine sa pwesto ko. Binigyan ni Gavin si Kingsley ng masamang tingin at sinabing, marami rin ang mga kapatid ko. Ipinagmamalaki niya ito. Tumango rin si Jasper. Tito Kingsley, mas marami ka bang figurine kaysa sa akin? Kailangan mong sumama sa akin pauwi para malaman mo. Paano naman? Sasama ka. Pwede bang tigilan na ninyong dalawa ang tukso sa mga apo ko? Nakikitira sila sa akin ngayong gabi para makasama ako, period. Napabuntong hininga si Darius at tinapunan ng tingin ang dalawa. Nakangiting sagot ni Sean at Kingsley. Tumango si Zachary at sinabi kay Darius, huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi tayo sasama sa kanila. Dito tayo titira ngayong gabi. Sana hindi mo isipin na sobrang ingay. Siyempre hindi. Tuwang-tuwa ako. Hinding-hindi ko iisipin kayong mga bata kahit gaano pa kayo katagal dito. Ngumiti si Darius at ginulo ang buhok ng bata. Noon, hindi man lang niya mapapatuloy si Gavin dahil palaging aalis si Benjamin pagkatapos kumain at babalik sa Yaleview. Kung gayon, pasensya na sa abala sa iyo ng maaga, Lolo. Pumayag naman si Jasper matapos makita ang 2 niyang kapatid na titira sila. Hindi naman talaga problema. My little sweethearts, you can stay how long you want and come visit me when you feel it. Umupo si Darius at hiniling sa kasambahay na maghanda pa ng pagkain. Hindi na ba tayo babalik? Tanong ni Oliver kay Zachary. Hindi. Busy sa trabaho sina Mommy at Benjamin kaya hindi sila umuwi. Sinabi niya na manatili tayo rito at samahan si Lolo, bulong ni Zachary sa tenga ni Oliver. Naunawaan ni Oliver at pinag-isipan ito bago niya sinabing, sa tingin mo ba ay nasa labas sila Mommy at Daddy ngayon? Napatingin si Zachary sa excited na si Oliver. Sa tingin mo nga, syempre naman. Napangiti si Oliver habang kumikinang ang mga mata. Napaawang ang sulok ng bibig ni Zachary. Matakot kang bata. Hindi mo ba kayang kontrolin ang iyong sarili? Look at you, calling him daddy na. Napangiti si Darius nang makitang palihim na nagbubulungan ang 2 lalaki. Parehong alam ni Sean at Kingsley ang nangyayari kina Benjamin at Erisa, ngunit inilihim lamang nila ito at ngumiti. Sakto namang napatingin si Darius sa kanila. Pumunta si Benjamin sa isang social event. Alam ba ninyong dalawa kung saan iyon? Agad namang umiling si Kingsley bilang tugon. Sumunod din si Sean at sinabing, hindi ko pa siya nakikita ngayon, Mr. Graham. Paano ko malalaman kung saan siya nagpunta? Nang marinig iyon, binigyan ni Kingsley si Sean ng isang side-eye stare. Marunong talagang magsinungaling ang lalaking ito. Kabanata 256. Naningkit ang mga mata ni Darius. Kung tutusin, hindi pa siya pinanganak kahapon, at sobrang tall inis pa rin niya para sa kanyang edad.
Nagmamadali silang umalis noong hapong iyon at bumalik ng masigla pagkaraan ng ilang oras. Nang tanungin sila kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan, tahimik lang sila. May problema kaya si Benjamin? Hindi pa niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi kumibo si Darius at nagpatuloy sa pagkain kasama ang kanyang mga apo. Pagkatapos kumain, pinatawag niya ang mayordoma niya kay Ethan at tanungin kung nasaan si Benjamin. Mr. Graham, lumabas siya. Hindi ako sumama sa kanya. Lumabas siya kasama si Miss York. Pupunta si Jasper at ang iba pa at sasunduan sila kapag tapos na sila, pangungulit ni Ethan. Stable na ang kalagayan ni Benjamin, ngunit ayaw ni Ethan na sabihin kay old Mr. Graham na nasa ospital si Benjamin ngayong hating gabi. Ayaw niyang mag-overreact ang mga ito at maglabas ng balita sa media. Lahat ng karapatang ari Enveldrama.org. Saan sila nagpunta? Tanong ni Edwin. Oh, may papasok na tawag kaya kailangan ko nang umalis. Tawagan si Mr. Graham para sa anumang bagay, okay. Agad namang gumawa ng dahilan si Ethan para mabitin niya ang tawag. Nagtaas ng kilay si Edwin at nagulat, mukhang malansa. Siguradong wala si Benjamin sa isang business gathering dahil kung siya nga, malalaman ni Ethan ang venue. Malamang alam niya at sinadya niyang itago sa kanila. Tumango si Darius, tawagan mo ulit si Benjamin. Bumalik sa ospital, sa wakas ay gising na si Benjamin. Agad na sumugod si Erisa sa kanya at inalalayan siyang makatayo. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Sinulyapan siya ni Benjamin at sinabing, pupunta ako sa banyo. Dahan-dahan. Yumuko si Erisa at kinuha ang kanyang tsinelas. Napatingin siya sa kanya ng kakaiba, nagtataka kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Siya ay kumikilos tulad ng kanyang asawa, at ang paggawa ng lahat ng ito ay ganap na natural. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito at simpleng tinulungan siyang magsuot ng sapatos para makapunta siya sa banyo. Naghugas ng kamay si Benjamin at mabilis ding naghilamos ng mukha bago lumabas. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Nakatayo si Erisa na naghihintay sa harap ng pinto at agad siyang inalalayan sa kanyang kama. Medyo pagod na ako. Talagang bumuti ang pakiramdam ni Benjamin pagkatapos magpahinga, ngunit sinadya niyang sabihin iyon para iligaw si Erisa. Pagkatapos ay pumunta ka at humiga muli. Halatang hindi nakahuli si Erisa. Nagningning ang mga mata ni Benjamin at tumabi sa kanya, mahinang kumilos. Inalalayan siya nitong humiga sa kama at hinubad ang sapatos para sa kanya. Tinatrito na niya ito na parang baldado. Halos tumawa ng malakas si Benjamin. Sa tingin mo ba baldado ako o ano? Ha! Natigilan si Erisa na tumangala at agad na namula ang mukha sa mapanuksong titig nito. May sakit ka pa, di ba? Gusto ko lang tumulong. Nakatingin pa rin sa kanya si Benjamin habang nakaupo sa kama. Nag-iwas siya ng tingin ngunit nagpatuloy sa pagsulyap sa kanya at napansin niyang unti-unti nang hamupa ang pamumula ng mukha nito. She chuckled and said, parang kumukupas na ang pamumula. Dahil bumuti na ang pakiramdam mo, I bet you'll be fit to go tomorrow. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang mga braso, na mas maganda na kaysa dati. Hindi na rin niya naramdaman ang pangangati sa kanyang katawan, ibig sabihin, gumagana na ang gamot. Ah, tama. Tinawagan ka ng papa mo, pero dahil natutulog ka, binaba ko na ang tawag. Sabi ni Zachary, baka gusto kanyang yayain na umuwi para kumain, kaya sinabi ko kay Zachary at Gavin na mag-meeting tayo at doon na lang sila magpalipas ng gabi sa bahay ng lolo nila, biglang banggit ni Erisa. Napataas ang kilay ni Benjamin sa tunog ng pagtawag ni Darius sa kanya. Tinawagan niya ba ako para lang umuwi para kumain? Sinalubong ni Erisa ang kanyang matinding titig at mamulong siya, sa tingin ko. Bahagya siyang napangiti at lumapit sa kanya. Maaari ko bang makuha ang aking telepono? Ibinigay niya sa kanya ang kanyang telepono at na-unlock niya ito para makitang nakatanggap siya ng tawag mula kay Darius mga 1 oras na ang nakalipas. Tatawag pa lang sana siya pabalik nang mag-pop up sa screen niya ang pangalan ni Edwin. Kabanata 257. Kinuha ni Benjamin ang phone niya at tinapat sa tenga niya. Hello. Ang kanyang malalim at mahinahon na boses ay walang ipinagkanulo sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sinulyapan siya ni Erisa at umupo sa isang tabi. Binalik niya ang tingin sa kanya bago sinabing, yeah, I am caught up with something. Nandito ba si Dad? Agad na ipinasa ng mayordoma ang telepono kay Darius. Saan ka nagpunta, munting punk? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, parang mahigpit talaga ang boses ni Darius. Nagningning ang mga mata ni Benjamin at sumagot siya, nasa meeting ako at hindi ko napansin ang tawag mo. Napatingin tuloy si Erisa sa kanya.
Gusto kong hilingin sa iyo na ibalik ang nanay ni Gavin para sa hapunan ngayon, ngunit hindi mo kinuha, pagmamaktol ni Darius. Ibalik mo siya bukas, okay. Kumunat ang noo ni Benjamin. Hindi niya alam kung gagaling siya bukas. Hindi naman talaga mahirap gumawa ng kahit ano, ngunit hindi pa rin siya comfortable na nakikita ang sinuman sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Magpapalam ulit ako bukas, baka busy pa ako. Are you actually so busy that you can't come home for just one simple meal? Sa tingin mo ba ikaw ang presidente o ano? Gaano katagal na ba mula nang bumalik ka para kumain sa amin? Nagsisimula na, mukhang ayaw mo pa siyang iuwi. Ang pag-ungol ni Darius ay nagpasakit ng ulo kay Benjamin at napabuntong hininga ang kanyang kilay. Ibabalik ko siya kapag may oras ako. Ngumisi lang si Darius, dahil sa sobrang abala mo, ako na ang bahala kay Gavin at sa iba pa hanggang sa tuluyan ka ng malaya para makasama sila. Pagkatapos noon, galit na siyang ibinaba. Pinakinggan ni Benjamin ang nakakainis na mga beep at inihagis ang kanyang telepono sa isang tabi. Pagkatapos nun, tumayo na siya. Nang makita siya ni Erison na nagsisimula ng tumayo ay agad itong sumugod para tulungan siya. Saan ka pupunta? Sobrang lapit ng gwapong mukha ni Benjamin sa kanya at bahagyang napaatras. Sumulyap siya sa kanya at sumagot, kailangan kong maligo. Ang malagkit na ointment sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Kumunat ang noo ni Erisa. Hindi ka pa ganap na nakaka-recover. Sa palagay ko ay hindi ka dapat maligo sa ngayon. Ano ang kinalaman ng aking allergy sa pagligo? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Magsasalita pa sana si Erisa pero nag-alinlangan. Hindi siya dapat pinayagang mag-shower, tama. Mapapabuti ang pakiramdam ko kapag naligo na ako, sabi ni Benjamin at naglakad patungo sa banyo. Walang nagawa si Erisa kundi ang pakawalan siya. Ano pang hinihintay mo? Halika dito. Bigla siyang napalingon sa kanya. Sa gulat, sumagot siya, bakit? I can't reach some places kasi masakit ang braso ko. You have to help me. Seryoso niyang sabi. Tutulungan mo ako. Namula si Erisa at hindi makapaniwalang tinitigan ng lalaking nasa harapan niya bago tinuro ang sarili. Gusto mo tulungan kitang mag-shower. Ngumisi si Benjamin. Nakita mo. Hindi mo man lang ako matutulungan sa maliit na kahilingan. Napaawang ang bibig ni Erisa. Paano ito maliit na kahilingan? Sampal ka lang. Gaano kasakit ang braso mo? Siya rebutted. Hindi pa rin siya makapaniwala. How does he dash to ask her for something so nakakahiya? Wala ba siyang kahihiyan? Nagdilim ang kanyang ekspresyon at sinabi niya, pwede ka nang umalis. Nagnanga si Erisa ng kanyang mga ngipin at sa wakas ay kinaladkad ang kanyang mga paa pagkatapos ng mahabang labanan ng panloob na labanan. Hindi siya makaalis bago siya tuluyang gumaling. Bukod dito, siya ay teknikal na sumang-ayon na tulungan siya. Shower lang naman diba? Magpapanggap na lang ako na pinapaligo ko ang anak ko. Napangiti si Benjamin habang naglalakad palapit sa kanya at sinabing, akala ko ba ayaw mong gawin iyon? Tinignan siya ni Erisa. Nang masama bago hinayla siya sa kwelyo at hinubad ang shirt. Itaas ang iyong mga braso. Sumunod naman si Benjamin at sinimulang habarin ni Erisa ang kanyang sando at sinturon. Napatingin siya sa kanya habang nakayuko ito para tanggalin ang sinturon niya at naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa tiyan niya. Nagdilim ang tingin ni Benjamin at parang natuyo ang kanyang bibig. Tuluyang hinubad ni Erisa ang kanyang sinturon at hinubad ang kanyang pantalon. Mag-ingat ka, sabi niya na medyo garalgal ang boses. Alam ko, sabi ni Erisa habang namumula habang dahan-daang bumababa ang kanyang pantalon. Hanggat hindi siya nakaramdam ng awkward, magiging maayos ang lahat. Kabanata 258. Sinadya niyang hindi siya pinansin at binuksan ang shower. Matapos suriin ang temperatura ng tubig, sa wakas ay itinuro niya ito sa kanya. Pagkatapos noon, sinimulan niya itong sabunin ng sabon sa katawan. Pinadaos-daos niya iyon sa kanyang balikat, likod at braso. Wala siyang lakas ng loob na gumamit ng kahit ano para kuskusin ang katawan nito dahil sa namamagang balat nito, kaya ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kanyang mga kamay. Napalunok si Benjamin at naramdaman niyang nagsimulang mamula ang kanyang katawan. Sa sandaling umabot si Erisa sa kanyang baywang, halos tumigil siya sa paghinga. May namaong emosyon sa likod ng kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Umalis ka na, napatigil si Erisa at nalilitong tumingin sa kanya. Naging maayos ang lahat, kaya ano ang nangyayari? Hindi pa tapos, lumabas ka. Malalim ang boses ni Benjamin na may kontrol. Nagkibit balikat lang si Erisa sa pagkatalo. Kung ganoon pupunta ako, tawagan mo ako kung may kailangan ka.
Hindi makapaniwala si Erisa at naghugas siya ng kamay bago tumalikod para umalis. Isinandal ni Benjamin ang kanyang mga kamay sa dingding at tumingin sa ibaba, pinayagan ang tubig na damaloy sa kanyang matigas na likod at sandalan ng mga binti. Nagsisimula ng magulo ang kanyang paghinga at ang kanyang gwapong mukha ay may bahid ng panay na pamumula. Gusto niyang kontrolin ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi niya mapigilan habang iniisip niya ang mga kamay nitong dumampi sa kanya. Hindi lang niya napigilan ang kanyang pag-iisip, ngunit lalo pang naging wild ang mga ito. Naiinis na tumingin si Erisa sa pinto ng banyo. Anong emosyonal na tao? Nagrereklamo siya nang tumanggi itong paliguan siya kahapon, at ngayon ay nagrereklamo pa rin siya kahit na tinulungan siya nito. Hinailan ni Erisa ang kanyang basang damit. Gusto rin niyang maligo, ngunit nakalimutan niyang magdala ng anumang damit. Marahil ay may oras upang pumunta at bumili ng mga damit kung makakahanap siya ng malapit na tindahan. Dapat ba akong bumalik at kunin ang aking mga damit o dapat ba akong pumunta at bumili ng bago? Gayunpaman, hindi niya gusto ang pagsusuot ng mga bagong damit nang hindi muna nilalabhan ng mga ito, gayunpaman. Dahil doon, nagpasya siyang bumalik at kumuha ng damit. Hindi rin siya nagdala ng damit ni Benjamin. Ano kaya ang isusuot niya mamaya? Lumapit siya at tinanong siya, Benjamin, gusto mo bang bumalik ako at kumuha ng damit para sa iyo? Doon na rin ako maliligo. Hindi siya sumagot. Hinawakan ni Erisa ang kanyang ilong na nag-aalangan. Ayaw niya ba akong bumalik? Ilang beses pa siyang tumawag at sa wakas ay sinagot niya ito. Hilhin ka ng mayordomo na ipadala sila, sabi ni Benjamin. Medyo kakaiba ang boses niya. Okay, napatingin siya sa pinto ng banyo at lumayo para tawagan ang mayordoma ni Yelvio. Pagkatapos, hiniling niya sa kanya na dalhin ang ilan sa kanyang mga pijama at ilan sa kanyang mga damit sa ospital. Okay lang ba si Mr. Graham? Tanong ni Edwin sa tonong nag-aalala. Ayos naman siya. Nagkaroon lang siya ng allergic reaction kaya kailangan niyang pumunta sa ospital para magpa-check up. Mabilis na sinabi ni Erisa kay Edwin ang sitwasyon ni Benjamin para hindi siya mag-alala. Ano ba ang naging allergy niya? Seryoso ba? Tanong ni Edwin. Mas bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos ng jab. Pagkatapos ay nagtanong si Erisa, Edwin, pakidala rin ako ng damit habang iniimpake mo ang mga pijama ni Benjamin. Nakuha ko. Ipapadala ko sila sa lalong madaling panahon. Mabilis na nag-impake si Edwin. Ngayong alam na niyang nasa ospital si Mr. Graham, ipinaliwanag nito kung bakit wala pa sa kanila ang umuuwi. Habang tinitiklop ni Erisa ang kanyang kumot, napagtanto niyang kanina pa pala si Benjamin. Benjamin, hindi ka, pabatapos. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang bumukas ang pinto at naramdaman niya ang pagbagso ng singaw sa kanyang mukha. Sunod-sunod na sinalubong ni Erisa ang matalim na tingin ni Benjamin at natigilan siya. Oh, sa wakas tapos ka na. Hiniling ko kay Edwin na magpadala ng ilang damit. Lumabas si Benjamin sa banyo at umupo sa kama. Lumabas si Erisa upang maghanap ng hairdryer at tinulungan si Benjamin na patuyuan ang kanyang buhok. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Bakit napakamasunurin niya ngayon? Wala man lang siyang sinabi, at tinulungan siya nitong patuyuan ang buhok. Biglang lumipat ang tingin nito at napatingin sa basang damit nito. Kitang-kita niya lahat ng suot niya sa loob. Nagdilim ang ekspresyon niya. Kabanata 259. Nagpapatuyo pa si Erisa nang mapansin niyang nakatitig si Benjamin sa kanya. Sinundan niya ito ng tingin at napansin niyang halos transparent ang damit nito. Tumalikod siya na namumula ang mukha para ilagay ang hairdryer. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang sa tuwa. Hindi mo talaga akalain na maaakit mo ako sa katawan na iyon, tama. Nang-aasar ang boses niya kaysa sa karaniwan. Niinis na si Erisa at tumalikod siya para titigan siya. Hindi ko sinusubukan na akitin ka. Talaga, you could have fooled me, sabi ni Benjamin habang patuloy na nakatitig sa dibdib niya. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Nabasa lang ang shirt ko dahil kailangan kitang paliguan. Nagpatuloy siya sa pagtitig sa kanya ng may matinding titig. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama na tanging robe lang ang nakalagay sa kanya na hindi man lang nakatali ng mahigpit. Bukas ang kanyang kwelyo, nakalantad ang kanyang matigas at matipunong dibdib. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at naramdaman ang pag-init ng mukha niya. Teka, ano ang dapat kong ikahiya? Kung hindi siya natatakot na ipakita, bakit ako matatakot na tingnan siya? Tsaka asawa na niya ako ngayon. Sino ang nagmamalasakit? Tahimik na sinulyapan ni Erisa ang kanyang kamanghamanghang figure. Gaya ng inaasahan, flawless din ang katawan ni Benjamin.
Maging ang mga lalaki ay mapapahiya sa matapang na pagtitig niya. Kumikislap ang mata niya. Tanggalin mo ang sando mo para malagyan kita ng gamot. Napatingin si Benjamin sa babaeng nag-uutos sa kanya at ngumisi ng malademonyo. Sigurado ka bang tama para sa iyo na mag-ayos sa isang pasyenteng tulad nito? Napanganga si Erisa nang makita ang bastos nitong ekspresyon. Lumakad siya na may malaking ngiti. Dahil mukhang occupied si Mr. Graham, saka ako tutulong. Kinaligan niya ang kanyang robe at dahan-daang hinubad, sadyang hinayaan ang kanyang mga daliri na magtagal. Sumikip ang tiyan ni Benjamin at nagdilim ang kanyang mga mata. Ang init sa kanyang singit na pilit niyang pinipigilan ay muling nagpapalaki sa ulo nito. Shit, tumigil ka sa paglalaro ng apoy. Natawa sa loob-loob si Erisa sa reaksyon ni Benjamin. Ngumiti siya ng husto at ibinaling ang mukha ni Benjamin habang bumubulong, Mr. Graham, ayaw mo ba akong maging babae? Babalik ka ba sa iyong salita? Di ba sabi mo ayaw mo sa figure ko, and yet, iba ang sinasabi ng katawan mo. Hindi ka ba medyo mapagkunwari? Well, don't worry, hindi kita pagtatawanan. Pinadaus-daus niya ang daliri niya pababa sa matigas nitong abs. Medyo maganda ang pakiramdam. Ang kamay nito ay patuloy na naglalakbay pababa at hinawakan nito ang kanyang pulso na may madilim na tingin sa kanyang mga mata. Sigurado ka bang gusto mong ituloy? Gusto lang siyang asarin ni Erisa kaya binawi niya ang kamay niya sabay ngiti pagkatapos ng babala nito. Kailangan mo ba akong maglagay ng ointment para sa iyo o mas gugustuhin mong gawin ito sa iyong sarili? Pinandilatan siya nito. Sinasadya niya. Sumikip ang kanyang mukha at idiniin niya ang kanyang mga labi sa isang tuwid na linya. Mukha ba akong kaya ko ang sarili ko? Tama ka. Hindi pwede, nakangiting sagot ni Erisa. At the sight of his dangerous stare, she finally gave in. Okay, fine. Inaasar lang kita. Tutulungan kitang mag-apply ng gamot. Tumigil siya sa panunokso sa kanya at sinimulan siyang lagyan ng ointment ng maayos. Sobra na yan. Napangiwi si Benjamin sa makapal na layer ng cream sa kanyang mukha. Kung mas marami kang mag-apply, mas mabilis kang gumaling. Sa kabila noon, pinunasan pa rin niya ang sobra at inilapat sa leeg niya. Bumibilis ang tibok ng puso ni Benjamin sa matamis na bango ng kanyang katawan. He was trying his best to hold back at tumalikod. Sinulyapan lang siya nito. Hindi naman talaga mahalaga dahil magkapareho. Sana ang magkabilang panig. Pagkatapos ilapat ito sa kanyang likod, hinubad niya ang robe at hiniling na humiga siya sa kanyang tiyan. Sa wakas ay sumama si Benjamin nang hindi nag-aaway. Nang makita niya iyon, dali-dali niya itong tinulungan gamit ang ointment sa kanyang likod at binaligtad siya, at ganoon din ang ginawa sa kanyang harapan. Hindi niya maiwasang mapansin ang isang partikular na lugar na medyo kahanga-hanga at nagsimulang uminit ang kanyang mukha. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na huwag makaramdam ng awkward at tinulungan lamang siyang isuot muli ang kanyang robe pagkatapos niyang matapos. Kabanata 206 na po. Pumunta si Erisa para maghugas ng kamay at sinundan siya ng tingin ni Benjamin. Nang mapansin niyang namumula ang tenga nito ay napangiti siya. Kaya hindi siya ganoon ka-daring. Pagkalabas niya, itinago niya ang ointment at nagbuhos ng isang basong tubig para maubos niya ang gamot niya. Dapat mong inumin ang iyong gamot ngayon. Nakakunot ang noo ni Benjamin habang nakatingin sa mga puting tabletas sa mga kamay niya. Hindi. Nanlaki ang mata ni Erisa. Bakit parang bata siya? Paano ka gagaling kung hindi ka umiinom ng gamot mo? Sinulyapan siya ni Benjamin bago humiga sa kama at kinuha ang kanyang telepono para magtrabaho. Hindi alam ni Erisa kung ano pa ang gagawin bukod sa itulak na naman ito sa direksyon niya. Malumanay, hinikayat niya, kunin mo. Kung makikita ka ni old Mr. Graham na ganito, mag-aalala siya. Hindi mo rin gugustuhing makita ka ng mga bata na ganito, di ba? Tinatakot mo ba ako? Tanong niya na may singkit na mga mata. Hindi, nag-aalala lang ako para sa'yo. Uminom ka na lang ng gamot para mas mabilis kang gumaling. Kung gayon hindi mo na kailangang magpa-injection pa. Itinapat ito ni Erisa sa kanyang bibig at patuloy na kinukumbinsi siya. Kung masyadong mapait ang mga ito, maaari kitang ibili ng candy. Inilibot ni Benjamin ang kanyang mga mata at sabay-sabay na ininom ang lahat ng mga tabletas bago uminom ng tubig. Nang makita ang kanyang nakakunot na pagsimangot, mabilis na pumunta si Erisa sa coffee table at kumuha ng ubas. Mabilis niyang binalatan ng isa at itinapat iyon sa bibig niya. Hindi na magiging bitter pagkatapos nito. Agad na lamambat ang inis na ekspresyon ni Benjamin matapos kumalat ang matamis na lasa ng ubas sa kanyang bibig. Maligo ka na baka nilalamig ka, mariing sabi niya.
Sinulyapan siya nito, kaya alam niya kung paano magmalasakit sa iba. Wala pa ang mga damit ko, sabi niya habang nakaupo sa isang tabi. Kumunat ang noo ni Benjamin. Mag-shower ka pa rin. Malapit na silang dumating. Lumingon siya sa kanya at nakita niya kung gaano siya kaseryoso. Pagkatapos, sa wakas ay bumangon siya upang tingnan kung may isa pang tuwalya sa banyo. Saka lang niya isinara ang pinto sa likod niya para maligo. Tinawagan ni Benjamin si Edwin para magmadali at sinabi sa kanya ni Edwin na papunta na siya. Dinala ni Ethan ang ilang files kay Benjamin at narinig niya ang pag-agos ng tubig sa loob ng banyo. Pagkatapos na sumulyap sa pinto, tumingin siya at nakita niya si Benjamin na nakatitig sa kanya na may bakas ng babala sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Ethan ang ulo at hindi na naglakas loob na tumingin sa kung saan pa. Mr. Graham, pupunta ako bukas ng umaga para kunin ang mga file na ito. Okay, ipinahiwatig ni Benjamin na ilagay niya ang mga file at iniulat ni Ethan ang tungkol kay Jack sa kanya. Bumalik na si Jack pero hindi ko sinabi sa kanya na nandito ka. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya. Kumunat ang noo ni Benjamin. Si Jack ay kilala sa pagkakaroon ng malaking bibig. Tumango si Ethan. Buti na lang at wala siyang sinabi kay Jack. Kung sumugod siya dito, hindi makakapagpahinga ng maayos si Benjamin. Mr. Graham, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ayos lang ako. Napangiti si Ethan sa magandang balita. Kung ganoon ang kaso, babalik ba ako? Kumaway lang si Benjamin sa kanya. Paglabas, nabangga ni Ethan si Edwin. Ethan, ano ang pakiramdam ni Mr. Graham? Mabuti naman siya bukod pa sa kaunting pantal, sagot ni Ethan. Pagkatapos ng mabilis na pagbati, umalis na siya. Dinala ni Edwin ang 2 bag ng damit sa kwarto at kumatok. Nang tumawag na lamang ang boses ni Benjamin ay pumasok siya sa silid. Hello, Mr. Graham. Napatingin si Benjamin kay Edwin. Maaari ka nang umuwi pagkatapos mong ilagay ang mga gamit. Paano ka biglang nagkaroon ng allergic reaction? Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Ibinaba ni Edwin ang mga bag at lumapit kay Benjamin pataas baba. Mukha siyang ayos na ayos, ngunit ang kanyang mukha ay may tuldok-tuldok pa rin ng ilang pulang tuldok. Allergic ako sa nato na kinain ko, pero mas gamaan na ang pakiramdam ko. Huwag mong sabihin kay Dad ang tungkol dito. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagsasabing, hayaan si Gavin at ang iba pa na manatili doon ng ilang araw. Pakiusap huwag mong ipaalam sa kanila na nandito tayo. Nakuha ko. Please don't worry. Sabi ni Edwin sabay tango. Maaari ka nang umuwi, sabi ni Benjamin habang pinupulot ang mga file, handang tingnan ang mga ito. Tumingin sa kanya si Edwin at sinabing, Mr. Graham, sigurado ka bang hindi mo ako kailangan para manatili at tulungan ka? I have Erisa, sagot ni Benjamin nang hindi man lang tumitingin.